mga tugang sa pagtubod, banwaan ng Diyos. Sa pagpuon ng tao, sa tuyang kasaysayan, kan ang tao nagbukas kang siyang kimot, tanganing ekspresar ang siyang gustong sabihon, nagpuon o nabuhay ang yapod niya to na art of communication. As in, sa pag-agi kan pangapanahon, nadangog niya to, nahiling niya to, na an art of communication, padagos na nag-e-evolve, padagos na nagiging refined, magiman ining oral, magiman ining written. As in, kaibakan, manlain-lain na form kam communication, arog nin pagsurat, paggamit ng telepono, emails, and video conferencing. As in, mga tugang, di niya ito maninigiran ang katotoohan. Nangunya na moderno, as in, advance sa paggamit kan means of communication. May hiling niya to na yaon man siyempre ang problema sa komunikasyon. Dakul man siyempre ang problema sa miscommunication and misunderstanding. Mga tugang, ngunit na aldaw, sa tuyang pinupunan ang sa tuyang misa nobinaryo, sa pag-andam niya to para sa bulawan na taon, kan sa tuyang dioceses. Kung kaya, sa mga momento na ini, sa bulan na ini, ang sa tuyang dioceses, nagpre-preparar sa dakulang selebrasyon na ini, kan sa tuyang dioceses. Kung kaya, ang mga parokya, ginigibo ang mga misa nobinaryo. Kung kaya, maski ngunyan, iyo ang aldaw kan Bikaria ng San Andres, ako sanaan yaon digdi, tan mga kaibahan kong padi, nagsiselebrar man kan sa indang misa nobinaryo, sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina. Asin, nagkakagwakita nin mga vicarial jubilee masses, dahil lang kita nag-aandam, kundi kita nagpapasalamat sa regalo kan pagsilibrar kan ika-50 taon kan sa tuyang lokal na simbahan digdi sa Diocese nin Perak. Kung kaya mga tugang, bago kita magsilibrar kan bulawan na taon, hiligol mo na niya to ang mga nangyari. Kung panu ang Diyos, luway-luway na nakikiulay sa satuya. Mga tugang, isinabuwag ta sa tuyang isla ang Kristiyanong Ebanghelyo. Digdi sa islang katandungan, nagtalubo sa pangataman kan sa tuyang mahal na ina, Immaculada Concepcion. Kan Agosto 27, 1974, susog sa dekreto apostoliko na Divino Christi Mandato ni Papa Paulo VI an sa tuyang islang diocese, islang katandungan, ginibong independenteng dioceses sa irarong kan Ministeryo Pastoral ni Obispo Jose Crisologo Sora, puon kang 1974 hanggang 1993. Asin, si Obispo Manolo Alarcon de los Santos, puon kang 1994 hanggang 2024. Asin, si Obispo Luisito Ociano sa presente na panahon. Kung kaya, sa ultimong taon na ini, nag-abot na kita sa 50 taon
kan diocese sa mapakumbabang pagpasalamat sa mahal na Diyos, asin sa padagos na paghagad nin bendisyon na magtalubo ang Kristiyanong pagtubod bilang komunidad na naglalakbay na sararo sa dalan ni Kristo. 50 taon, halawig na taon na ipinapahiling na ang Diyos dahil nagpupundo sa pakipag-ulay, sa pakipag-komunikar sa satuya. Kung kaya, magayon na kaputon niya to ang satuyang mga sadili. Totoo, nagsisilibrar kita kan bulawan na taon, pero nakukuata daw ang mensahe na gusto ipasabot sa satuya kan satong kaguranan. Mga tugang, susog sa First Diocesan Synod kang katuyang diocese na nangyari kang September 8, 1999, 25 years ago, nagsasabi na kitang mga katandunganon mayo ning personal na pag-ako kay Kristo, na mayo kita ning kamauutan na si Kristo maging sentro kan satuyang buhay. Nahabo niya to si Kristo bilang pundasyon kan satuyang Kristiyanong pagtubod. Asin, iyo ini ang nahiling sa First Diocesan Synod. Totoo mga tugang, dakol sa satuya ng mga katandunganon na parasimba. Tama? Mara nga ni, maski siing ka magpunta na barangay digdi sa Katanduanes, dai nakahari o dai nawawala ang mga ermita o mga kapilya na iyo ang lugar kan satuyang pag-umaw sa Diyos. Pero mga tugang, sa gabos na ini, nag-uuho daw kita na si Kristo maging sentro kan satuyang isip asin buhay. Kung kaya, kung dahil kita makauho kay Kristo, pwede na dahil niya to nasasabutan ang tataramon, dahil niya to nasasabutan kung ano ang gusto i-komunikar sa satuya ni Kristo. Asin mga tugang, dahil kita nagsusolo sa siring na sitwasyon. Ta, ang pagsunod kay Kristo, but sabihon, iyo ang pagsayuma sa dikta ning kasalan. Asin, de kita nagsusolo digdi. Ta, kung kita nagdangog ning ebanghelyo, nahiling niya to ang manlain-lain na misunderstanding. Nahiling niya to ang manlain-lain na miscommunication. Ta, dai nakukua kan mga parasunod o mga parahinanyog ni Kristo ang sa iyang buot ipasabot. Asin mahihiling niya to na igwaning problema sa pakipag-ulay ni Jesus sa mga tao. Mga tugang, kung nag-uobserba ka mo sa mga nakaaging Domingo, ang satuyang mga ebanghelyo manunungod sa kay Jesus na iyo ang tinapay nin buhay. Jesus saying that He is the bread of life. As in, ang biyasabi ni Jesus nasasabutan sa nanin mga tao sa ordinaryo na tinapay. Kung kaya, naghahapot sinda, ano ang buot sabihon ni Jesus? Manunungod sa tataramon na siya ang tinapay nin buhay. As in, ngunyan na ebanghelyo, padagos ang pagsabi ni Jesus na siya nagsabi na siya ang tinapay nin buhay, na an magkakan kang sa iyang laman, an mag-inom kang sa iyang dugo, makakaigwa
nin buhay na dai nin katapusan. Asin ang mga tao na naghihinanyog sa iya, nag-iisip, ano ang sinasabi ni Jesus? Paano ini nangyayari? Asin mga tugang, sa logical, asin rational na level, mahiling niya to na igwa ning dai pagkasinabutan. Di nasasabutan in mga tao ang gustong ipasabot ni Kristo. Pero si Jesus, sigurado ta sa iyang biyataram. He meant and meant what He said. As in, ini, biya ekspresar ni Jesus sa literal, as in, mystical na paagi. Kung kaya, ang sa iyang mga paradangog, di nasasabutan o nasasabutan sana, ang buot sabihin ni Jesus sa ordinaryo na pagkasabot. Pero si Jesus, nagtatara manunungod sa hawak na magiging tinapay in a mystical sense. An sa tuyang pagkasabot, dai masasabutan ang kabus na biya tao sa satuya kan sa tuyang kagurangnan. Kung kaya, kung gusto niya itong masabutan ang kamautan ng Diyos base sa tuyang sadiling pag-iisip, di niya ito masasabutan ang sa tuyang kagurangnan. Asin, magigitang arog duman sa mga tao sa Ebanghelyo na nag-ahapot, paano niya itatao ang sa iyang laman, tanganing sa tuyang kakanon. Mga tugang, sa gabus na biyapasabot ni Kristo, kaipuhan nin pagtubod. Sa pagtubod, kita nakakaaram. Kita nakakasabot. Kung kaya, kan si Jesus magsabi na siya ang tinapay, siya ang dugo na magtataunin buhay, ini mga tugang, ang sa tuyang pirming ginigibo sa laog nin Santa Misa. Asin kita nagtutubod na ang inaako niya to hali sa altar. Iyo ang tutuong hawak asin dugo ni Kristo. Asin mga tugang, dahil ini masasabutan kan sa tuyang sa diling pakasabot. Pera na sana kung kita matubod sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, iyo ini ang kagayunan kan sa tuyang pagtubod. Tamaski sarado ang sa tuyang isip asin puso sa Diyos, ang Diyos day nagpupundo kan sa iyang sadili na itao sa satuya tanganing magikitang harani ta sa iya. Kung kaya sa 50 taon kang satuyang diocesis an satuyang kagurangnan, padagos na inaantabayan kita. Padagos kitang tinatawanin buhay na hari sa iyang hawak asin dugo. Tanganing masabutan niya to an sa iyang kamauutan. An sa iyang kamauutan ta sa tuya. Mga tugang, 50 taon ang nag-agi. Asin, kung babalikan niya to ang kasaysayan kan sa tuyang diocesis, magpuon kang 1974, ang mga padi, pilaman sana. 17 na padi, and 50 years after, nahiling niya to na more than 70 na padi ang nagsisirbi sa satuyang diocesis. Asin, ini ang sarong dakulang biyaya ning Diyos sa satuya. Ta mas kisain na parte ning katanduanes nakakasilibrar ning Santa Misa. Asin importante ang misa sa satuyang espiritual na pagbaklay.
papunta sa kahadean kan sa tuyang kagurangnan. Kung kaya nagpuon kita sa nagkapilang parokya, ngunyan na 2024 sa bulawan na taon, igwa na kita ng 50 parokya asin mission churches na kung sain mas hinaharani nin Diyos ang siyang hawak asin dugo sa mga halayong lugar sa satuyang nasyon, sa satuyang probinsya. Mga tugang, iyo ini ang kamauutan ng Diyos. This is the will of God that we come into communion sa paagi kan ni Kristo, sa paagi kang tinapay nin buhay, asin tanganing kita makikomunikar sa satuyang kapwa. Mga tugang, mayo ning komunyon pag day nyato naka-address ang problema kan miscommunication and misunderstanding. Kung kaya, pag nagtubod kita kay Jesus na siya ang bread of life, na inaako niya to sa laog ning komunyon, kita man mamumuhay na kaiba kan sa tuyang kagurangnan. Ta siya yaon ta sa tuya. Kung ano ang sa tuyang kinakakan, iyo kita. Kung kaya, kung inaako niya to si Kristo, negwaning bukas na isip asin puso, inaako niya to an sa iyang biyaya. Mga tugang, importante ta sa tuyang pagbaklay, ta sa tuyang pagtubod, ang hawak asin dugo ni Kristo. Kung kaya, sa halawig na 50 taon, nagpapasalamat kita sa Diyos sa tuyang pagbaklay kan sa tuyang pagtubod, ta ang Diyos maski matagas ang kituyang isip asin puso, dai niya kita pinapabayaan. Dai niya kita pinapabayaan, ta sa kada pagsilibrar ning misa, yaon siya itinatao, hawak asin dugo, tanganing kita magkaigwanin buhay na dai nin katapusan. Mga tugang, sa pagpadagos niya to ning Santa Misa, sa pagpadagos niya to kan pagpasalamat sa mahal na Diyos, sa pangataman sa satuya sa laog ning 50 taon nin pagbaklay, papunta sa dalan nin kabanalan, asin sa intersesyon kang katuyang mahal na ina, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion, na kita papagdanayon na makatao kan sa tuyang makusog na pag-uho sa kabutan kan sa iyang aki na si Jesucristo, na iyo ang tinapay nin buhay. Mga tugang, pagurupurupan po niya to ang mga tataramon.